Sa katotohanan, imposible naman talaga na lahat tayo ay magsimula ng negosyo. Di naman din ibig sabihin na kapag nagsimula ka ng negosyo yayaman ka na kagad at magiging successful. Yun nga lang, may mga pagkakataon talaga na napapaisip ka sa panahon ngayon para magsimula ng isang negosyo and be your own boss. Kasi, syempre, sino ba naman ang gusto magtrabaho para sa iba buong buhay nila? Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ng mga signs na kailangan mo magsimula ng negosyo ngayong taong ito. Una, kailangan mo pa ng isang source of income. Direct to the point. Bakit ba gusto mo magsimula ng isang business? Dahil kailangan mong kumita ng pera at magdagdag pa ng isang source of income. Lahat tayo ay kailangan kumita ng pera at isang magandang senyales ito para magsimula ng isang negosyo o isang side business. Dahil ito ay naglalarawan ng pangunahing purpose ng isang negosyo, ang cash flow, financial confidence, at value ng business para sa ibang tao. Ang pag-aambisyon na kumita ng pera ay dahil marami ang gustong mapabuti ang kanilang financial status at makamit ang pangarap na financial stability. Sa pagnenegosyo kasi, ang kita ay nagsisilbing sukatan ng tagumpay at nagbubukas sa mga oportunidad para sa iba't ibang aspeto ng buhay, tulad na lang na mas mataas sa antas ng pamumuhay, personal brand, at patuloy na pag-expand ng iyong negosyo. Ang pangangailangan na ito ay nagtutulak sa isang individual na magkaroon ng sariling pagkukunan ng kita at kontrol sa kanilang financial destinies. Isang mahalagang hakbang ito patungo sa entrepreneurial mindset at tagumpay. Ang pangalawa, naghahanap ka ng solusyon sa isang problema. Minsan ba inasabi mo sa sarili mo na, sana may ganito, o kaya naman yung, may ganito bang item na available? Ang mga katanungan na ito ay posible maging idea para sa isang negosyo. Sa pagnenegosyo kasi, ang pagkilala sa isang pangangailangan o problema at pagtuklas sa mga paraan kung paano ito masusolusyonan ay ang key to success. Ito ay nagbubukas ng pintuan sa mga oportunidad para sa pagsisimula ng isang negosyo. Ang pagiging aktibo sa paghahanap ng solusyon at pagpapakita ng iyong kakayahan na makakita ng pagkakataon o oportunidad sa paligid at ang iyong pangarap na maging bahagi ng solusyon sa mga issue ng ibang tao. Sa pamamagitan ng pag-solve ng problema ng ibang tao, nagkakaroon tayo ng idea kung anong uri ng negosyo ang dapat nating simulan. Ang pangatlo, sawa ka na sa pagtatrabaho para sa iba. Ito ang katotohanan. Di mo kaya magtrabaho habang buhay. Nakakapagod din yung buong 40 years ng buhay mo ay aasa ka na lang sa trabaho mo. At kapag matanda ka na at mabagal, kaya ka ng palitan ng mga batang trabahador na kaya magtrabaho na mas mabilis at mas mahabang oras kaysa sayo. At kung sawa ka na sa trabaho mo, ito ay maganda maging motivation na nais mo magkaroon ng malaking kontrol sa iyong oras. Ito ay nagpapahiwatig ng pagnanais na ma-maximize mo ang sariling potential at makabuo na isang bagay na nasa iyong kontrol at di yung nakadepende ka pa rin sa boss mo. Ang pagtatayo kasi ng sariling negosyo ay nagbibigay ng pagkakataon na maging mas creative at makapagbigay ng career path na ikaw ang may desisyon kung anong direksyon ang gusto mong tahakin. Tandaan lang na huwag ka muna mag-resign sa trabaho kung plano mo magsimula na isang negosyo. Mag-trial and error ka muna para kahit mag-fail ka o di kumita ang business mo, ay may pera pa rin na papasok sa bank account mo galing sa trabaho mo. Ang pang-apat, may nakita kang demand sa market na kaya mong i-provide. Kapag nakakita ka ng maraming tao na naghahanap ng isang bagay o nangangailangan ng isang produkto o serbisyo, ito ay nagbibigay ng idea ng isang malaking oportunidad o potential sa magiging business mo. Ang demand sa market ay nagpapahiwatig lamang ng pangangailangan ng mga mamimili o ng mga tao na pwede mo sagutin sa pamamagitan ng iyong produkto o serbisyo. Ang pagsisimula ng mga negosyo na sumasagot sa aktwal na pangangailangan ng mga tao ay nagbubukas ng pintuan para sa isang maunlad na negosyo. For example na lang, ay nagtayo ka ng sari-sari store dahil napansin mo na walang sari-sari store sa area nyo at kailangan pang dumayo ng mga tao papuntang palengke para lang bumili ng itlog at bigas. Kaya kaysa gumastos pa ng pamasahe papuntang palengke, ay masayang bumibili na lang ang mga tao sa iyo. Ito ay isang magandang example ng need na nasolusyonan mo sa tulong na rin ng sari-sari store mo. Ang panglima, may sapat kang kaalaman sa negosyo na papasukin mo. Dapat ay may alam ka o idea sa business na papasukin mo. Okay, pwede ka mag-hire ng ibang tao na kayang gawin at i-manage ang negosyong gusto mo, pero paano kung layasan ka ng mga ito? Paano kung gulangan ka niya o sinisira na pala nila ang negosyo mo at wala kang kaalam-alam dahil di mo naman alam yung proseso ng negosyo mo? Ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa negosyong nais mong pasukin ay isang critical na sign na handa ka na magsimula ng sarili mong negosyo.
Kung may alam ka sa industriya, target market at business processes, ito ay nagbibigay sa iyo ng matatag na pundasyon at gabay para sa iyong pagsisimula ng isang negosyo. Ang tamang kaalaman ay nagbibigay daan sa mas mabisang pagtuklas sa mga oportunidad at sa tamang paggawa ng mga desisyon. Ang sapat na kaalaman ay nagiging pundasyon ng iyong kumpiyansa sa pagpapatakbo ng iyong negosyo at nagbibigay daan ng malaking chance para maging matagumpay ito. Ang pang-anim, di ka takot to take risk. Kahit gaano mo pa kaalam ang negosyong papasukin mo, marami pa rin ang di mo naiintindihan at matututunan mo lang ito habang pinapatakbo mo ang iyong negosyo. Itanim mo rin sa isip mo na 80% ng mga businesses ngayon ay nalulugi sa unang taon na sinimulan ito. Ang kakayahan mo na harapin at tanggapin ang mga risk ng negosyo ay isang magandang senyales na handa ka na magsimula ng sarili mong business. Ang pagiging matapang at buo ang loob sa pagtanggap ng mga posibleng challenges at failure ay nagpapakita lamang ng iyong determinasyon at kakayahan na mag-adapt sa mga pagbabago. Tandaan na ang pagdinegosyo ay lagi may kasamang risk at ang pagiging handa sa mga pagsubok na ito at magtagumpay sa kabila ng mga ito ay nagpapahayag lamang ng iyong entrepreneurial spirit. Ngunit kaya naman nating maiwasan o ma-minimize ang matinding epekto ng mga risk na ito sa pamamagitan ng pagkuha ng mga calculated risk. Ito ay nangangahulugan ng matinding pagsusuri at pagkoconsider sa mga potensyal na resulta o outcome ng iyong sinisimulang negosyo. Ang pangpito, ayaw mo magsisi sa huli. Sana sinubukan ko. Sana ginawa ko dati pa. Paano kaya kung sinimulan ko yung business idea na gusto ko? Yan lamang ang ilang salita ng panghihinayang. Panghihinayang na di mo ginawa ang isang bagay na gusto mo habang kaya mo pa at may oras ka pa. Ito rin ay senyales ng kawalan ng tiwala sa sariling kakayahan at potensyal. Ang pagsisimula kasi ng isang negosyo ay nagiging daan para magkaroon ka ng mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at ang kakayahan na harapin ang hamon na dala nito. Sa bawat hakbang na iyong tinatahak sa iyong pagnenegosyo, natututunan mo ang mga bagay na posibleng hindi mo matutunan sa loob lamang ng isang tradisyonal na trabaho at di mo rin malalaman na may potensyal ka palang kumita na mas malaki pa. Sa madaling salita, ang hindi pagsisimula ng isang negosyo ay nagiging dahilan para hindi mo subukang matupad ang mga pangarap mo. Pangarap na nagbibigay sa iyo ng inspirasyon para simulan ng sariling landas tungo sa tagumpay at financial freedom. Kung na-check mo na ang mga signs na ito, then ito na ang pagkakataon na hinihintay mo upang simulan ang negosyong gusto mo. Ang pagiging negosyante ay hindi lamang tungkol sa kita, kundi pati na rin ito sa pagbuo ng legacy at pag-angat ng iyong sariling pangarap. Kaya alisin mo na sa isip mo ang mga humaharang sa iyo upang simulan ang negosyong gusto mo. Magsimula ka sa maliit at tuparin ang iyong pangarap habang kaya at may panahon pa. Kayo ba? Ano ang negosyong gusto mo simulan at ano ang pumipigil sa iyo na simulan ito? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation o business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.